So, kanino ko ba i-recommend yung laptop na to? Masasabi ko lang na bagay siya sa tatlong tao. Okay, magiging straightforward lang ako sa inyo guys. Isa pa sa mga cons na nakikita ko rito is, so final verdict, ginagawa ba nito ang kailangan niyang gawin? Para sa akin, hey everyone, it's your boy Laz here. Tas ito ang aking laptop na gusto ipakita sa iyo kung kailangan mo ng for work and productivity. Okay, so ngayon magtataglish muna ako kasi naantok ako. Tuwing naghahanap ako ng laptop, sobrang nabubuisit ako pag sobrang bagal niya gumalaw. Pag di siya responsive, syempre, mas okay na nawalang ang net kesa mabagal pa yung net. Yun ang hinahanap ko madalas sa mga laptop ko talaga, yung hindi ako babagalan. Ang maganda rito is kasi powered by Intel Core 7 na siya. It's been about 3 years since huling sinut ito ni Sir Dustin dito sa Laptop Factory. And now the MSI Modern 14 has returned, so i-revamp lang natin ulit yung mga iba niyang sinabi doon. And titignan natin kung what's new ba rito. So, ano ba yung nasa loob ng box? Siyempre, pag binuksan mo to, andyan na yung pinaka-unit mo, yung mga printed materials mo, tulad ng warranty card and quick start manual mo, yung charger na 65 watts, tas barrel type siya, hindi siya yung usual na Type-C, although may Type-C port na naman. By the way, pagdating naman sa mga ports, dito sa left side, meron tayong yung barrel type charger nga niya, HDMI, USB Type-A, USB Type-C na slot, so may Type-C slot pa rin naman siya, pero hindi yun yung main charger niya. Tapos pagkarating naman dito sa right side, ito yung Kensington lock, more on that later. Meron tayong ditong Ethernet port, dalawang USB Type-A's, SD card slot, and finally, yung audio combo jack dito. Okay, so pagkatating naman sa unit itself, makita mo naman sa appearance niya, medyo minimalist nga siya, and gusto ko yung pagka-gray niya, hindi siya yung gray na parang grayish lang. May pagka-dark yung gray niya, parang si Batman. Tapos, syempre, pag pinindot mo to, di lang kita ngayon, pero pag pinindot ko to, may white backlit keyboard siya, pwede mo naman siya off, pero para sa akin, mas gusto ko siyang naka-on. Plus, syempre, like most modern laptops, meron na siyang Copilot button dito na built-in na. Pero speaking of the keyboard, isa sa lang sa napapansin namin dito and pinakita nga ng isa sa mga editors namin is yung keycaps nito mas maliit than most modern laptops, which is ako especially para sa akin kasi din naman yung laki ng kamay ko. Ayan o. Siguro isa na yun sa mga masasabi kong cons nito kung malaki kamay mo. Isa to sa mga usually mga lightweight na laptops, pero titingnan nga ba natin kung lightweight ba talaga ito. Sa hawakan ko pa lang medyo hindi na, pero tingnan natin sa scales. So, ang weight nito is 1.5 kilos, which is actually medyo surprising para sa akin kasi usually mga 14-inch laptops, yes, within the range yan, pero within the higher areas of the range na yan, yung mga iba kong nakikita, mga around 1 kilo lang. Ito, umabot na ng 1.5. Sa width naman niya, 32.4 cm siya. Sa depth niya, 21.7 cm. Tapos sa height, 2 cm siya. So, 2 cm. Malaki naman yun. So, makikita mo isa nga to sa mga mas compact na laptops, pero mas mabigat na compact laptops. So, titignan na lang natin kung makakompromise ba yung specs nito dahil sa size. Kasi meron nga tayong tinatawag na small but terrible. So, sa specs nito, makikita naman natin naka Intel Core 7 na 150U na to. Intel Core 7, mas malakas na yan than the usual Intel Core i7. Tapos, upgradable na 16GB of RAM na rin naman yung laman nito. Tapos, sa storage, naka 512GB SSD na siya, which is yung standard naman for laptops na ngayon. Naka Intel UHD graphics card na rin ito na integrated, hindi dedicated. Tapos, ang screen naman nito naka 13.3 inches na FHD na IPS display siya. And lastly, like most modern laptops, MSI Modern nga naman, naka Windows 11 Home na siya. So, gusto ko lang dagdagan yung explanation ng Intel Core 7 Ano ba ang counterpart nito pagdating sa sabihin nating Ryzen? So, ang equivalent nito sa Ryzen is yung mga Ryzen 7 na 7000 series natin. Pero pag tinignan natin sa loob, mas maraming cores yung Intel Core 7 kaysa sa Ryzen 7. 10 cores dito, sa Ryzen 7, 8 cores, pero 12 threads naman dito, tas sa Ryzen, 16 threads naman siya. Yung architecture nito is naka Raptor Lake Refresh. Tapos sa Ryzen 7, naka Zen 3 naman siya. Which you know what, medyo on brand kasi Ryzen pang gaming yan eh. Ang pareho naman lang usual target pagdating dito is productivity na powerful laptops na kaya rin na maging thin. All this to say, in the same ballpark or performance class naman yung dalawang yun. Para lang alam mo kung ano yung makuha mo pag binili mo ang naka Core 7 or Ryzen 7 na laptop. So, kanino ko ba i-recommend yung laptop na to? Masasabi ko lang na bagay siya sa tatlong tao. Office workers and professionals, frequent travelers, or business users, which honestly, same-ish naman sila. Pero may slight differences. So sa office workers, marirecommend ko ito for multitasking kasi naka Intel Core 7 na siya. So kaya nyo naka-online meeting dito, nagpe-play ng video rito, nagsa-spreadsheets dito, tapos nagda-notes taking ka rito, masakit sa ulo pero hindi masakit sa laptop mo. Sa travelers, mga commuters naman natin dyan, kasyang-kasya ito sa bag nyo kasi 13 inches nga lang itong MSI Modern
13 natin. MSI Modern 13 kasi 13-ish inches nga lang siya. Sa mga businesses naman, may mga specs dito and features na specifically or at least sobrang bagay sa mga ganung klaseng tao. So, yung TPM 2.0 niya, which means mas maganda ang security features nito compared to other laptops. And Wi-Fi 6. So, overall, goods na siya for business talaga. Ito na rin audio test natin. Team, kamusta naman kayo dyan sa country of Wadia? Kamusta si Admiral General Aladdin? How are you feeling today? Because I am feeling Aladdin. Okay? So, pakinggan na lang natin na rin kung maganda yung audio nito kasi pagdating sa camera, okay naman siya. Di siya yung sobrang ganda, di siya yung sobrang pangit, di naman sobrang lakas ng highlights niya. How are you feeling today? Because I am feeling Aladdin. Okay, so maayos naman yung audio nito. Okay rin yung microphone niya, napipick up yung voice ko clearly. Okay rin yung speakers niya. Walang parts ng audio na sabog-sabog. Overall, okay ito. Kung mag-video calls kayo, kung magka-conference man kayo, ang cute ng wallpaper natin. Okay. So guys, nandito na tayo sa ASMR portion ng video natin. And ito na ang ating chassis opening. Kaya ako to finlip up kasi may gusto talaga ako i-point out sa inyo. Oo, upgradable nga yung RAM slots niya. Kaso ang problema, dalawa tong 8GB imbis na isang 16GB na lang rito. Tapos empty na lang ito. Parang mas mahirap pa yun para sa atin kasi kailangan pa natin ito tanggalin. Other than that, medyo standard naman yung mga laman-laman nito. Ito yung SSD storage natin. Dito yung dalawang speakers. Dito yung cooling system niya. Tapos nandito naman yung Wi-Fi module natin. Tapos dito ang ating processor. Katabi siya ng ating fan. Okay naman yung battery niya. Malaki-laki naman yung battery niya kahit paano. Tapos guys, gusto lang i-point out na ang warranty nito is 2 years back manufacturer's warranty and 7 days factory defect. So nandito na tayo sa final part ng video natin, yung pros and cons and yung final criteria ko, which is ginagawa ba nito yung kailangan niyang gawin. Una, sa mga pros niya, napakarami nga niyang ports dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kensington lock counts as 10. 9.5. 9.5 ports na to. And isa pa sa mga pro nito is mas compact siya than most compact laptops kasi karamihan doon mga 14 inches lang. Ito, naka 13.3 inches na siya, at least pagdating sa screen. Okay rin naman yung screen, yung naka FHD IPS siya, so mas maganda yung color accuracy nito and hindi siya kasing harsh sa mata mo, especially if nag-work ka ng long hours. Next is yung Intel Core 7 niya, na good na for multitasking and even some AI-related tasks, and yung backlit keyboard din, and yung speaker and yung microphone niya makes it good for online conferences. Pagdating naman sa mga cons, siguro mostly personal cons ko na lang ito kasi overall okay naman yung laptop na to. Cons lang para sa akin is mas maliit yung keycaps niya compared to other compact laptops, which is only a con if tulad ko, napakalaki at monstrous ng kamay mo. Isa pa sa mga cons is nakita nyo nga sa chassis opening natin, yung RAM niya hindi siya technically upgradable lang, it's more on removable siya. So kaya mo nga siya upgrade pero kailangan mo tanggalin yung isang RAM mo na 8GB imbis na both 16GB na sa isang slot na lang, tas may empty slot ka na pwede mong lagyan ng isa pa. Pero siguro isa sa mga good news natin dyan is pwede nyo abangan, most likely, not definitely, pero most likely, isasama namin ito sa upcoming sales namin. So abangan nyo lang sa Blue Up kung sinama nga namin itong MSI Modern 13. So final verdict, ginagawa ba nito ang kailangan niyang gawin? Para sa akin, oo naman. Powerful laptop siya, good for on the go. Nagagawa naman niya yung kailangan niya gawin as a portable, powerful laptop from MSI na bagay sa mga businesses and professionals natin dyan. So guys, you can just judge for yourselves kung worth it ba itong laptop na ito para sa'yo. And if nakatulong yung video na to, you guys can please like, share, and subscribe. You can comment below if you have more suggestions or requests ng gusto nyo i-review or if gusto nyo isama namin ito sa sale. So sa mga English-speaking audience ko, sorry na pataglish muna ako ngayon. Kailangan ko na talaga matulog. At sa mga Filipino audience ko ngayon, mabuhay tayo mga kabayan. O ito, matutulog na ako guys. Good night na.